Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence na po kabibig. Parang nanganganib talaga ang buhay ni Senator Amy Marcos. Sabi natin ng mga basa sa social media ang kabibig na parang di umano'y meron daw bagman si Senator Amy Marcos. Diba ito yung sinabi ni Larry Gadon na meron daw bagman si Senator Amy Marcos na malapit ang kumanta. Malapit nang kumanta ang iyong bagman dyan sa Ilocos. Yung mga DPWH project na yan. Yan ang sinasabi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon. Sinabi mayroong umanong bagman si Senator Amy Marcos para sa mga proyekto ng DPWH sa rehiyon ng Ilocos. Dagdag pa ni Gadon, naging campaign donor daw ng senadora ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ani pa ni Gadon, kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay ipaglihim nyo na lang sa inyong pamilya. Huwag mong idamay ang mga Pilipino, huwag mong idamay ang Pilipinas. Yun ang sinabi ni Gadon. So ito yung kabibiga, ito yung video na kung saan sinabi ni Gadon na malapit nang kumanta ang yung bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH project ni Senator Amy Marcos. Another issue na naman to kabibig, na di umano'y corrupt si Senator Amy Marcos, na di umano'y nanganakaw ng pera si Senator Amy Marcos. Naku, kung totoo ba yan? Si BBM nanakaw ng 100 billion insertions. Si Senator Amy Marcos nanakaw ng pera at kakanta daw ang bagman. Nako, kabibig. Kayo nang bahalang humusga o panoorin nyo muna ang video at comment down below. Sabi nila, delikado talaga ang buhay ni Senator Amy Marcos. Baka ipakulong ito ni BBM. Pero sabi naman ni Attorney Claire Castro sa kanyang press con ay bahala daw ang DOJ at Ombudsman kung ano ang gagawin nila kay Senator Amy Marcos. Wala daw sa isip ni BBM kung ano ang or pakakasuhan ba niya ang kanyang kapatid. Basahin, panoorin muna ang video ni Gadon. Sana napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Gayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? So napanood yun na kabibig, diba? Part yan sa video ni Gadon kagabi na kung saan sumabog sila after na lumabas ang controversial na speech ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. Doon si Claire Castro nag-live kita sa kanyang YouTube, then si Larry Gadon naglabas sa kanyang video, at part yung tungkol sa bagman sa Ilocos. At ito pa kabibiga, nabasa ko galing kay Jesus Falsis. Di ba ito si Jesus Falsis, isa itong solid kakamping. Sabi niya sabi ng Tweety Birds, kinumpirma ng mga Tweety Birds niya, BBM has given the go signal na 100% ilaglag na si Amy Marcos. Hala ka, pag lumabas na daw ang bagman niya from DPWH as a senator and as a governor of Ilocos Norte, ipakukulong na ang hilaw na mangga. Laglaga na ito. Then, popcorn ang nilagay ni Jesus Falsis. So, kung totoo ito, kasi konektado siya sa statement ni Larry Gadon Bagman, lalabas na ang bagman, kakanta na ang bagman. Ngayon, yung araw na to, sinabi ni Jesus Falsis na kinumpirma sa kanyang mga Tweety Birds na si BBM talaga
ang nagbigay ng go signal, 100% go signal na ilaglag na si Senator Amy, na ipakukulong na si Senator Amy, na papalabasin na at dapat nang magsalita ang bagman daw di umano ni Senator Amy para ilaglag si Senator Amy. Naku po, away na magkapatid. Away na magkapatid kung saan apektado ang Pilipinas. Akala nila, away lang ito na magkapatid na ang Pilipina ay walang pakialam, pero may pakialam tayo kasi pera ng taong bayan ang pinag-uusapan nila. Pera ng taong bayan ang ninanakaw di umano nila. And in fact, kabibig nag-post ngayon si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook fan page na medyo related din sa istorya tungkol sa sa Ilocos Norte. Sabi kasi dito ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng I don't know kung sino nagbigay sa kanya. Ito kabibig yan. To all members, LNP Ilocos Norte Chapter, subject notice of emergency meeting, you're hereby urgently requested to attend an emergency meeting of the LNP Ilocos Norte Chapter scheduled as follow November 19, bukas, 3 p.m., Bacara Municipal Hall. Yan, kabibig Your immediate presence and full participation are critically important. We'll be addressing highly urgent matters that require the unified and the prompt actions of all members and mayors. Strictly no proxies, 100% attendance is expected and greatly appreciated. Thank you. Yan kabibig Tapos sabi ni Senator Amy Marcos ang aking mga minamahal na Ilocano, ngayon pa lamang ay nauunawaan ko na kung may mga gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Huwag niyo akong alalahanin. Alam natin at ng Ilocos ang buong katotohanan. Ang hiling ko na lamang ay mag-ingat kayo, pangalagaan ninyo ang iyong sarili at nasasakupan mula sa palasyo at kay Sandro. Kaya ito ni Manang, halaka! Parang na ba? Senator Amy Marcos wala nang holding anything towards awa ni na BBM at Sandro. Talagang ilabas niya lahat Baka later on may ilalabas itong si Senator Amy Marcos ba mo doon mga video, mga dokumento na magdidiin din kay Sandro at kay BBM. We don't know mga kabibig kasi labanan ito ng mga dokumento, labanan ito ng mga resibo, mga screenshots and so on and so forth. Nako. It's like witnessing modern Rome, sibling hostile to each other because of politics. Saludo ang taong bayan sa katapangan mo at pagkiling sa tama, Senator Amy Marcos. Mabuhay po kayo, Senator Amy Marcos. Ito pa Ito naman ang komento ng mga ilang netizen hinggil sa pinasabog ni Jesus Falsis na 100% na daw nagbigay na ng go signal si BBM na sige, ikulong nyo si Amy. Ito na Dapat lang kasamaan versus kadiliman realness. BBM is lesser evil this time. He should stand for himself. Sadly, wala pa rin nakukulong. Kasi Sara at Corlitskaya man lang ang unang installment. Wow! Ito na. Is he thinking of declaring martial law? I'm nervous considering all these threats of forces. Naku. Makabibig yan. Nakabibig Yan ang ilang komento ng mga netizen after nabasa ang tawag dito, ang Tweety Birds confirms BBM has given the go signal na 100% ilaglag na si Senator Amy Marcos. Pag lumabas na daw ang bagman ni Senator Amy Marcos daw di umano sa DPWH nung siya ay as senator and as governor sa Ilocos Norte, ipakukulong na ni Senator Amy ni BBM. Nako, yan na. Yun na ang sinasabi nating labanan ng ebidensya, labanan ng resibo, labanan ng dokumento, at depende na sa taong bayan kung sino ang paniniwalaan nila. Diba mga kabibig? So, sana we're praying na kung ano man mangyayari, they will be thinking about the Filipino people. They will be thinking about kung ano ang maging reaction, kung ano ang maging epekto nito sa ekonomiya, sa bansa natin, at sa mga taong naghihikaos na hindi namin kailangan ng drama. Kailangan namin ng katotohanan, accountability and transparency. Kung totoo man ang sinabi ng Senator Amy Marcos na adiktos ang kanyang kapatid, ano bang gagawin ng ibang mga politiko, ng kabinete? Ano lang, takot kayo? Tahimik lang kayo? 'Di ba? Isipin nyo naman kami, mga taong naghihirap ngayon.
Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe. As in, pati itong si Larry Gadon ha. As in, pasabog din si Larry Gadon, mga kabibig. Ito pala ang komento na iba tungkol sa pasabog ni Larry Gadon. Malaki siguro ang bayad kay Gadon. Who let the dog out? Dismantle ay disbarred pala. Ito pa. Boss, bayad ka ba? From Wenso Soberano. Very good, sir. Sige, banatan mo si Aimee. How much is that doggy in the window? Ito pa. Hadlock na sila, sir. Yan ang rapat kay Mangga. O, yan pa. Hoy, relax lang, sir. Gadon. Baka babalik yung mga sinasabi mo. Ikaw ang unang mamalas na ko. Yan, mga kabibig. So, umiyak na si Gadon, sabi sa'yo, panapanahon lang yan. Halaka. Nako. So, sana, bago matapos ang 2025, may makulong na. Ang problema ko si Senator Aimee ay pakukulong. Diversion of issues. Hindi pa nga natapos ang flood control, iba ka maging topic ngayon si Senator Aimee Marcos. Kasi alam kong hindi nila tatatanan si Senator Aimee Marcos. Baka sabihin na dapat yung si Senator Aimee Marcos managot sa kanyang ginawa paglaglag kay BBM. Kasi sinabi sila Marcos, may emergency meeting bukas ang mga mayors. Naku po. Nung kabibig, don't forget to like, subscribe, share this video. Bye everyone. See you next time.